And ayan, so after nyong matutunan yan, malaking bagay yan kasi hindi na kayo agad-agad, hindi na kayo matatakot na baka pang nag-cash in kayo ay mawala yung pera nyo at maibayad agad sa mga hindi pa naman due. Kasi minsan kahit hindi pa due, nababawas agad. Kasi nga, parang pag nakita ng system na may laman yung GCash mo, ibabawas agad para at least hindi ka naman late. Okay na rin yun. Pero since ganun nga yung nangyayari is, ang gawin mo is, katulad nung itunuro ko kanina, kunyari meron kang G-credit, ganun lang, ilagay mo lang yung details, yung loan ID, ayan, huwag tayong magkakamali dyan. Kasi pag Hold up. And hello! Welcome back dito sa Ang Montero Tutorial. So, yung topic natin ngayon is all about sa mga utang-utang natin pagdating kay mga G-credit, G-gives, G-loan. Ayan, so kadalasan natatakot tayo na baka pag nag-load tayo or baka naman pag nag-cash in tayo is makain agad yung inutang natin. So, papaano kung may utang tayo na G-loan or G-gives, may utang tayo mga ganyan, pero ang gusto mo lang bayaran ay G-gives. Ang nangyayari, pag binayaran mo sa G-loan, nakakaltas agad yung utang mo. So, ayaw mo nang mag-cash in kasi nga, mababayad agad kay G-gives, kay G-loan, even na ayaw mo pa silang bayaran. Ayan, lumipat tayo ng pwesto at medyo maingay. Ayan, so if ever na ganun yung gusto mong mangyari, pwede nating gawin yan. Ituturo ko sa inyo kung paano tayo magbayad ng ating loans gamit yung bills sa GCash. Okay, so ang una nating gagawin dyan, ituturo ko sa inyo kung paano. Pero bago pa man yung lahat na yan, kung meron kayong mga G-gives, G-credit, pwede natin i-convert sa cash. Naka-segue pa. Ayun, ganun lang. Ituturo ko sa inyo. So, ganito yon. Kapag nandito kayo ngayon sa inyong GCash, so hindi kayo pwedeng maglagay ng pera dyan. Kasi nga, natatakot kayo na baka pag naglagay kayo ng pera sa GCash ninyo, ay biglang ma-auto-deduct dahil sa mga loan ninyo. So, paano natin gagawin yon? Para yung pera na ipapasok nyo or yung ibabayad nyo, kunyari sa mga specific na loan, like G-credit, like G-loan, ayan, ay mapasok dun sa gusto nating bayaran. Pero dapat binabayaran talaga lahat. Okay, punta tayo ngayon sa bills. Tapos, punta dito sa loans. Pagkapunta sa loans, hanapin nyo ngayon si Fuse. Ang G-credit, ang mga loans ni GCash ay under ni Fuse. Okay, so nandito tayo kay Fuse Lending. Dito kay Fuse Lending, yung posting period niya is within 3 business days. Pero okay na okay to kasi minsan hindi naman umaabot ng 3 business days. So ilalagay mo lang dyan yung iyong mobile number, then yung loan account ID, then select product, kunyari G-credit, G-loan, G-gives, Lazada loan, Borrow loan, or others, and yung email address mo para dun pumasok yung receipt. Then wag nyo na itong i-check yung protect your bills dahil hindi naman siya usable and hindi naman siya useful. Yes, 100% hindi siya useful. Okay, so saan makukuha yung loan account ID? So halimbawa pupunta tayo ngayon kay G-credit. I have my G-credit here na gusto kong bayaran through that. So, dito sa Borrow, meron tayong G-credit dito. Yung account number na yan is ito pong account number na ito, yung KKP659. Ayan po yung account number. Okay? Then, after nyan, punta tayo sa bills, yung kaninang itinuro ko sa inyo. Tapos loans, tapos Fuse Lending. Pagkapunta kay Fuse Lending, ilalagay mo lang yung detalye. So, lagay natin dito yung loan ID kanina, tapos yung product, kung anong product, and etc. Okay? So, ganun lang po kabilis. And ayan, so after nyong matutunan yan, malaking bagay yan kasi hindi na kayo agad-agad, hindi na kayo matatakot na baka pang nag-cash in kayo ay mawala yung pera nyo at maibayad agad sa mga hindi pa naman due. Kasi minsan kahit hindi pa due, nababawas agad. Kasi nga parang pag nakita
system na may laman yung GCash mo, ibabawas agad para at least hindi ka naman late. Okay na rin yun. Pero since ganun nga yung nangyayari is ang gawin mo is katulad nung itunuro ko kanina, kunyari meron kang G-credit, ganun lang, ilagay mo lang yung details, yung loan ID, ayan, huwag tayong magkakamali dyan. Kasi pag ganyan talaga, once na nagkamali ka, napakahirap nilang kontakin and talagang matatagalan. So, minsan pa naman 3 business days bago makredit yung ating mga utang. So, ganun lang po. Sana po ay may natutunan kayo for this video. Kailangan ko na pong maghubad ng jacket dahil sobrang mainit. Hindi ko alam kung bakit pag magagawa ng video ay kailangan naka-jacket. Hanggang dito na lang po. Once again, Mario Almontero dito sa Almontero Tutorial. Hanggang dito lang.